Legalities ng rental property business para hindi ka masita. Kailangan meron kang business permit. So, kinukuha yan sa munisipyo. Ang mga kailangan dyan, dapat merong i-ready mo na yung occupancy permit mo. Make sure na ligtas yung mga tenant tumira dyan sa property mo, katulad nito. Merong akong occupancy permit sa rental business kong to. Then, magparehistro ka rin sa BIR. So, may option ka, pwede kang magpa-sole proprietorship or sa SEC kung gusto mo naman maging corporation yung negosyo mo. Kailangan din magpa-medical ng empleyado mo. Ano lang naman yon, X-ray, tapos urine, stool. So, ganun lang. Saka yung amilyar, kailangan updated na bayad mo yung amilyar mo o yung property tax mo. Isa kasi yun sa mga requirements. I-ready mo rin yung data mo, estimated na income mo annually dyan sa rental property business. Yun kasi yung i-declare mo. So mag-ready ka ng pera para ma-legalize yung negosyo mo. Ang bayad, depende kung sang municipality ka, covered yung rental property business mo. Katulad ako sa Lucena City, gumastos ako ng mga 50,000 para maayos yung business permit ko. At meron din akong consultant na nag-aayos kasi nitong mga legalities ng negosyo ko. Pati na rin yung tax nito. So, hindi ko na siya iniintindi. Ang focus ko lang ay mag-marketing ng negosyo ko at pakitain ng pakitain to para meron akong pambayad sa kanila. Mahirap bang kumuha ng business permit? Hindi naman basta kompleto yung requirements mo para hindi ka pabalik-balik. Kung gusto mong malaman yung mga requirements niyan, pwede kang mag-visit sa mismong munisipyo nyo, hingi ka muna ng papel doon, ano yung mga requirements. And then ang maibibigay ko lang sa'yo na tip ay pumunta ka doon ng mga tanghali, 12:00, ganyan, 1:00, diyan kasi konti yung tao. So hindi ka na pipila ng mahaba. Kasi karaniwan nagsisiksikan sa umaga. So yun yung pinakamagandang oras para mag-ayos ng ganyang dokumento. Maganda may business permit kasi meron kang peace of mind. At sa ating mga negosyante, napaka-importante na may peace of mind ka. Hindi ka basta-basta masisita dyan sa lugar nyo. Ang hirap pa naman masita. Hindi ka makakatulog, tapos stress ka pa, tapos binubuli ka pa. Kasi nga, wala kang permit eh. Hindi ka makapag-market na maayos kung transient house yung business mo. Kung apartment naman, darating sa point na ipapabarangay ka or ikaw mismo magpapabarangay. Ang problema nito, wala ka namang legal na dokumento na ipapakita doon na negosyante ka talaga, na legal yung negosyong pinapatakbo mo. Yun yung pinakamahirap na point. Kaya I would suggest na, kung kumikita naman yung negosyo mo at kaya namang i-cover syempre yung legalities. Saka, obligasyon naman talaga nating mga negosyante na ayusin ang ating business permit. Para din naman sa negosyo natin yan, para mapalaki pa natin at papalago natin. Kasi isa yan sa requirements ng mga institution katulad ng gobyerno para makakuha tayo ng benefits sa kanila. Pag gusto nating palakihin yung negosyo natin, yun yung papakita natin sa kanila. Ganun din sa bangko, yun din kasi yung hinihingi ng bangko, yung ating business permit, nakatunayan na legit tayo nagdinegosyo, at pati na rin yung ating mga statement of account, yung ating income tax. Yan ang kailangan ng bangko para makahiram tayo sa kanila. Maparami pa natin yung ating mga unit. At mas maganda kung maagap mo magagawa yan kasi kailangan nila yung history. Doon kasi sila magbe-base kung titingin kung kumikita ba talaga yung negosyo mo para mapautang ka nila. Sobrang maganda yung advantage ng may business permit. Yung peace of mind na lang, malaking advantage na yun eh. Ano pa yung makahiram ka sa mga banking institution na maliit lang yung interest kumpara sa iba at talagang mapapalago mo yung negosyo mo. So ayun po, basta galingan natin lagi sa pagnenegosyo ng ating mga rental property. Kung may question kayo regarding legalities, comment lang po kayo dyan sa baba. Ako nga po pala si Len Hagoba, owner po ako ng mga transient house business. Dito po yan sa Lucena City. Yan po yung mga unit ko, 4 na unit yan. Then meron pa po isang unit dito, yan, sa Lucena City po yan. Matagal na po ako sa rental property business. Total of 8 years na po ako. Kaya naiintindihan ko po yung mga nararamdaman nyo dahil sa haba din po ng experience ko. Kaya nakukwento ko rin sa inyo yung mga pinagdaanan ko. Katulad nyo, isa rin po akong landlord. Kaya naiintindihan ko po lahat ng mga sitwasyon nyo ngayon. Bye nga po pala muna ngayon. At kung may question nga po pala kayo, meron din po akong community na binuo. Ang Real Estate Buddies,
Ilalagay ko po yung description sa comment section para maka-join po kayo. Pwede po kayong mag-ask ng mga question nyo doon about rental properties, sa lahat ng pagpapatakbo at legalities. Ayan. So, see you po sa susunod na vlog ko. Bye for now!